Ayun, good morning sa ating mga viewers, followers. Ipapakita ko kung paano tayo mag-execute ng buying strategy. So, dito tayo ngayon sa chart. Una kong tinitingnan, siyempre, pag nakita na natin yung hammer, okay na, nakita natin ang hammer, saan na area yung hammer? Nasa minor support ba siya or nasa major support? Pangalawa, tinitingnan ko si volume. Kung nag-spike ba siya or hindi. Pangatlo, tinitingnan ko dyan si Bollinger Band kung nasa lower band ba siya. Pang-apat, si RSI. Kung malapit ba siya sa 30 ang RSI niya. So, yun ang apat na tinitingnan ko dyan. Siyempre, pag hammer, indication yan, tinutulak na pataas. Kasi ang reason doon bakit tinutulak pataas, either nasa major support siya or minor support. Paano natin malalaman may mga fake hammer na nangyayari? I-confirm natin dito sa volume. Pag mataas ang volume, possible na maraming buyer. Tinalo niya na si seller ngayon. Kaya nagkakaroon ng mas malakas na volume. So, bakit kailangan natin si Bollinger Band? Alam naman natin yung mga indicators na yan, hindi ko na-explain. Pangalawa, tumitingin tayo kay Bollinger Band kasi yung mga co-trader natin na nagtitingin kay Bollinger Band, isa sa mga katulong natin yan para tumulak pataas. Same kay RSI. Yung mga tumitingin kay RSI sa oversold, kasama din natin yon. So, mas dito kasi sa mundo ng trading, supply and demand, ibig sabihin, pag marami tayong kasama na buyer, mas mabilis yung pag-angat, itutulak natin pataas. Ganun lang kasimple. Mag-execute na tayo ng buying. Lalagyan natin ito ng horizontal red. Sa area na ito, nasa 74. Para malaman natin saan tayo mag-cut loss or saan tayo mag-execute ng buying. 4 to 5%, ibaba natin ng kunti dito yung ibig sabihin sa 74 in case 4% yung pwede natin i-sacrifice. So, ibig sabihin dito tayo bibili sa area na ito. Kung sakaling ganyan ang setup, yung sa textbook kasi, ang sinasabi nila, for example, ganyan yung sitwasyon ng hammer, dito tayo bibili sa area na ito. Dito tayo bibili niyan kung sakali. Ako hindi ko sinusunod yon. Kasi bakit? Kung dyan tayo bibili, sa area na yun, alanganin yung cut loss natin. Kung magka-cut loss tayo dyan, ilang percent ang isasacrifice natin? 8%, napakalaki yun. Ayaw kong mag-cut loss ng 5%. Sa akin, 5% maximum dapat. Kaya ina-adjust ko yung buying area ko. For example, dito ako cut loss, susukatin ko lang yon. Kung saan maabutan no ng 4 to 5%, doon ako mag-buy. In case tumaas na siya, hindi ko nahabulin yon, pabayaan ko na yon. Ganun lang yung strategy ko sa hammer setup. Ayaw ko kasi maghabol ng price. In case bumaba man dito, okay yun. Sabihin natin na nakabay tayo ngayon kasi bumaba. Paano naman natin para maiwasan natin yung pagkalugi na